Tunay ang napakaganda ng tanawin. Mga sunod dagat ay nakakamihan, hindi ba, Donya? Aba, oo naman. Alam mo ba, isa sa mga gumastos upang mapagawa ang tanawin ito ay ang aking asawa. Walang galang na ho, Donya. Ngunit ang lahat ng ito ay natural lamang at walang sino man na may-ari. Aba, sinasabi bang wala akong alam? Maiwan ko na ho kayo. Teka! Victorina, halika't samahan mo kami. Tunay ngang napaka-pobre ng bayang ito. Tingnan mo at napakabagal ng biyahe. Siyang tunay, Padre, naiinip na ako. Ang Lunas ay napakadali lamang, Padre. Umukay ng kanan sa Manila, tabunan ng Ilog Pasig. Magandang ideya yan, Ginoo. At anong alam mo sa mga bagay na ito, Padre? Mas mabuti pang ikay manahimik na lang. Ang Lunas ay sinusubo na sa inyong mga dahing lulunod. Kayong bahala, Padre. Maiwan ko na kayo. Alam ng mga tao kung paano ko minahal at inalagaan itong alahas ko na nagkakahalaga ng 300 piso. Ngayon, kailangan ko ng pakawalan para sa aking ama. Tales, ipalagay mo na lamang na natalo ka sa sugal o kaya nahulog sa ilog ang mga ani at kinain ng buwaya. O kaya ipalagay mo na lumaki na ang mga buwaya. Hay naku, tay! Kaya nga ho, binibigay ko na lang ang kanilang hinihingi dahil ayoko ng gulo at maraming usapan. Grabe na nga ang aking pagtitiis sa pagsasaka. Hindi pa natupad ang ating balak na pagpapaaral kay Huli. Kaya ka nga po ginawang kabesa di barangay dahil umunlad ang iyong pamumuhay. Oh, Talis, ang iyong kailangan bayaran ay umabot na ng 200 piso. Nako, napakabigat naman ho nito. Kung hindi ka pa makakabayad ng ganitong halaga, ay ibang tao na ang gagawa sa lupang iyong sinasaka. Nawa ko lahat ng paraan at inubos ko ang kahuli-huli ang sintimo sa pagtanggol sa kaso. Subalit, ako pa rin ay talo dahil sa mga nasa hukom at lalawigan na hindi sumuporta sa akin dahil nangangamba silang matanggal sa tungkulin. Diyos ko, tunay nga napakahirap kumita ng pera. Kulang pa rin ako ng 200 piso. Mamasukan na lang ako bilang alila kay Jimena Pensyang. Kapitan, mayroon ka bang maimumungkahing negosyo? Nang sa ganun ay malaan naman ang oras ko sa ibang bagay. Nababagot ka na ba sa iyong mga kababaihan? Ginoo, tayong matitipon ng lalaki ay hindi lamang nakatuon sa iisang babae. Ngunit Alperes, ang tunay na Ginoo ay nagmamahalang tapat at tunay. Sabihin mo sa akin yan pag nakatali ka na. Kamusta ka, Basilio? Mabuti naman po, Kapitan. Paumanin po ako may mauuna na. Ginoong Simon? Siya nga. May tao ba riyan? Patawarin mo ko. Ngunit hindi ko hayaan ikaw lamang sisira sa pagkiganti ko. Sige, sige. Patayin mo ako. Wala kang pinagkaiba sa mga praile at Espanyol. Huwag mo kong itulad sa kanila sapagkat ako ay nawalan. At ako, di ba't nawalan din ako ng ina't kapatid? Umayo ka na riyan at umalis. Kalimutan mo nangyari ito.
Bakit? Ano ba ang binabalak mo? Bakit ka nagpapanggap? Buksan mo yung mga mata. Ang Pilipinas sa pagmamay-ari na ng hindi natin mga kalahi. Kung wala akong gagawin para sa bayan ko, sino? Magandang umaga sa iyo, Placido. Maaari ko bang mahiram ang iyong oras? Siya nga pala, ako'y nangingilak ng pondo sa pagpapatay ng bantayog. Nais mo ba magbigay ng suporta? Ako'y nagagala. Tanggapin mo itong 4 na piso. Salamat, kaibigan. Mauna na ako. Ang salamin ay nahahati sa 2 uri. Metaliko at bubog. Ikaw, anong alam mo sa araling ito? Juanito Pelaez, kapag ba ang salamin ay pinalit sa bibingka, salamin pa ba ito? Ikaw, tumayo ka! Tama ba ang sinasabi ng libro na ang halain ng mga salamin ay uri sa tanso at mga halong-halong uri ng mga metal? Isa kang mangmang! Pumapasok ka ng eskwela ngunit walang alam ang iyong utak. Kasing liit ang salamin nito ang kukutin niyong lahat! Walang galang na padre, ngunit wala kayong karapatan na pagbitawan ako ng ganyang mga salita. Sapagkat alam ko sa aking sarili na may sapat akong kalaman upang malaman ang tama o mali. Ikaw, padre, tatanungin kita, alam mo ba ang pinagkaiba ng mga bagay na iyon? Kalapastanganan! Huwag mong pagsalita ng ganyan ang mga alagad ng Diyos! Ako natatawa, padre. Alagad ng Diyos? Tunay ang napapalibutan ng simbahan ng mga hipotitong katulad mo. Umalis ka na rito! Hindi ko kailangan ng estudyanteng katulad mo! Yun lamang ang aking narinig sa pinag-usapan ng mga padre sa ibang opisyal. Magaling. Matutupad ng aking inaasam. Awa-awang mga Ginoo. Kailan ba huling pinagtanong ang mga maskarang isinusuklot sa entablado ng kasaganaan? Ginoo, anong ibig mong sabihin ng maskara? Sa likod ng karangyaan ay isang katibahan hindi natin kayang harapin. Ngayong gabi, tingnan natin ang tunay sa likod ng mga ilusyong nagbibingibihan sa atin. Anong ibig mong sabihin, Simon? Kalayaan, kapatid. Magandang umaga, abogado ng lugar nito. Nga pala si Sagani. Isagani! Ano ang iyong kailangan sa akin? Nais ko sanang humingi ng tulong upang mapapayag si Don Custodio na sang-ayon na ng pagpapatayo namin ng akademya. Paumanhin din ngunit ayaw kong isawsaw ang aking sarili sa inyong mga alitan. Ngunit, Tapos na ang usapan. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang ng medisina. At kapag ikay lisensyado na, maghanap ka ng babaeng banal. ngunit, ayaw niyo bang makatulong sa karamihan, Ginoo? Huwag mong ipamukha na ako ang masama. Ayoko lang ang madami sa alitan ninyo. Ang pagtulong sa bayan ay hindi nakakain. Ito, tandaan mo.
panauhin. Maraming salamat po sa inyong pasensya. Senyor Simon, nandito na pala kayo. Maghapunan ka muna. Maraming salamat. Ngunit ako'y naghapunan na. Ganun ba? Ito at uminom ka muna ng alak. Ina na ang aking negosyo. At natatakot ako na baka tuluyang itong bumagsak. Ganoon din ang aking negosyo, Senyor Simon. Ano ba ang dapat kong gawin? Hinihingi niyo ang aking opinyon? At bakit naman hindi? Sa tingin ko ay dapat yung pag-aralan ang ginagawa ng mga bansa at kayahin sila. Sa tingin ko, hindi pa rin matapos ang mga daungan. Kaya't nasisira ang kalakalan. Hay. At dumaraing kayo sa kautusan ng general na ipag-iba ang mga bahay? Oo, ngunit magkano ang magagastos yung kautusan niyan? Mabibili rin ninyo ang mga bahay sa munting halaga. Magmasid kayo at baka nandito lamang sina Mr. Lee. Totoo ngang napakaganda ng pamangkin ng Donya. Nakakabighani. Ang inchik na iyan ay si Kiruga. Ngunit kung pagmamasdan ay kahawig ni Padre Irene. At ang Indio na iyan ay kahawig ni Simon. Nasaan na nga ba si Simon? Sa wakas, magkakaroon ng kasagutan sa mga misteryoso ng kahon na ito. Mga kaibigan, ang kahong ito ay may taglay na kasaysayan mula sa Pyramid ni Khufu. Erimove, ang misteryoso ng kahon ay unti-unting nabubuksan. Isang kababalaghan! Ang kahon ay may kapangyarihan at may kaugnayan sa mga kasaysayan ng paraon. Ako si Imhotep, ang may-ari ng kahon na ito. At ang kasaysayan at kapangyarihan ay dapat nating alamin at unawain. O Panginoon, iligtas mo kami sa kasamaan ng kahon na ito. O, ba't nandito ka na? Hindi ba't may klase ka pa? Hindi na ako papasok, Inay. Masyado ako nilang minamalit sa klase. Ngunit, pinangako ko sa iyong ama na haalagaan at pag-aaralin kita. Katakot-takot at pagtitiis ang aking dinanas makapag-aral ka lamang. Nalabas po muna ako saglit. Mabuti pang tumalon ako rito sa tulay kaysa bumalik roon. Ginoong Simon, nais ko pong mangutang ng pabor sa iyo. Sige, ngunit samahan mo muna ako sa aklang Iris. Nasaan ang mga pulbura? Nasa bayong na po, hinihintay ko pa ang mga bomba. Mabuti. Ngayong gabi ay makikipag-usap kayo sa Teniente at Sakura. Pagkatapos magpapatuloy kayo sa inyong paglalakad. Makikita niyo isang taong namamangka. Sabihin niyo ang kabesa at sasagot siya ng Thales. Hindi dapat tagaaksay ng panahon. May bago po bang mangyayari? Mayroong mangyayari sa darating na linggo. Ngunit hindi pa handa ang distrito. Akala ko hihintayin sila hanggang Kwaresma. Hindi na kailangan. Kung may pagliliban pa ay marahil mamamatay na sa mayakaran. Ginoong Simon, ako magpapaalam na. Sandali na lamang at magkikita na tayo. Sumagsika na naglayo sa atin. Kaya ating magsika hindi na maglalapit. Miss Kong, mabuti naman umuwi ka na, anak. Inay, papasok na po ako sa paral.
Isagani, Tila umiibig ka na kay Pilayas na yun. Paulita? Hindi ba't ako lang iniibig mo? Isagani, siya'y kaibigan lamang. Napipilitan na akong samahan siya dahil sa aking tiyahin. Kung totoo yan, sumama ka sa akin. Tumakas tayo. Ngunit hindi maaari. Tatakwil ako ng aking angkan. Pakiramdam ko'y tila nawawalay ka na sa akin ng kiliyan, Paulita. Isagani, Mauna na ako. Kaibigan, tingnan mo to. May sulat galing sa Don. Ako na ang magbabasa. Ang akademya ay pangangasiwaan ng korupsyon. Kung sakaling hindi magustuhan ng mga Dominikanong ianib sa akademya ng pamantasan. Kapitan, kamusta na ho ang iyong pakiramdam? Mabuti naman ako, iho. Huwag mo kong alalahanin. Pasensya na at paminsan lang ako kung dumalaw. Inaasikaso ko sa pangtubos, kay Huli, kay Hermana Pinchak. Huwag kang mag-alala. Nariyan naman ng mga kaibigan kong si Simon at si Padre Irene. Hindi ako nag-iisa. Simon? Dito ho galing si Simon? Oo, iho. May problema ba? Basilio, ayos ka lang ba? Tila malalim ang iyong iniisip. Huwag kayong mag-alala. Wala lamang ito. Kukuha ko lamang ako ng pagkain. Bawat putahe rito ay may mensahe ko. Oo, ang pansit ay para sa Don. Lumpiang chinong baboy lamang ang laman para sa padre na sa Erin. May iwan mo na kita kaibigan, bibigay lamang ako ng talumpati sa harap ng mga bisita. Sagani, halika't sumama ka sa akin. Namamangha ako sa aking galing mo. Hindi ka natatakot ilahad ang iyong opinion. Bakit naman ako matatakot, Padre? Kung gayong totoo naman ito. Ano bang totoo? Alam naman nating lahat, Padre, ng mga katulad nyo, tinatago ang mga Pilipino sa kamangmangan. Dahil ayaw ninyo mangyari ang kayo magsikan laban sa kalayaan. Hindi ba't mabuti ito? Nang sa ganun maiwasan natin ang patayan sa bayan natin. Hindi yan ang iyong nais, Padre. Kundi ay ayaw ninyong malaman ang katiwalian. Hindi ba't sinasabi ninyo kailangan maging magilo ng estudyante sa kanilang guro? Ngunit hindi ito mangyayari kung ang guro mismo ay hindi nire-respeto ang kanilang estudyante. Mauna na ho ako, Padre. Masaya ako para kay Pare Irene na siya ang napili bilang albakeya na tagapagpaganap at tagapangasiwa ng huling habili ni Kapitan. Nakakatuwa na ipinamahan ni Kapitan Tiago ang kanyang mga ari-arian. Marami silang natulungan, pero alam mo ba na ipinawalang bisa ni Pare Irene ang 20 piso para kay Basilio dahil sa masamang inugali nito sa mga nakaraang araw? Noon pa ay pinag-uusapan ang tungkol sa paghahamon ni Kapitan Tiago kay San Pedro sa Sultada. Wala pang araw na tatalo, sabi ni Don Primitibo eh. Magbibigayan lamang sila ng samaan ng loob. Pero pati nga raw damit ni Kapitan Tiago ay kanilang pinagtatalunan eh. Tinutulan ito ng mananahi at sa bandang huli, si Pare Irene ang nanaig. Hay, tunay na napakabilis kumalat ng balita. Kalat agad sa San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at saka ang pagkabilanggo ni Basilio. Ngunit mas marami pa ring tao ang nagdamdam sa pagkabilanggo ni Basilio. Hay, talo na ako. Mabuti na lang at pinalayas ko si Huli dahil kung hindi, yari talaga ako sa mga praile. Sigurado akong galit na iyon sa akin. Yan lamang ang aking pinabatid sa mga tao. Pero ang totoo, labis ang aking pagdaramdam ng pagkatubos ni Huli. Hinayang na hinayang ako. Po, hindi magandang biro.
Isinusumpa kong makatotohanan lahat ng sinabi ko. Sakit pakinggan. Tayo na ang nag-iisang kumakalinga kay Basilio. Maiwan na muna kita. Hermana Bali, alam mo ba ang pangyayaring naganap kay Huli? Bakit? Ano ba iyon? Nakaisip na si Huli ng paraan upang may pagtanggol niya si Basilio. Ngunit, naiisip niya palang ito ay nangingilabot na siya. Si Pare Camorra kasi ang makakapagtanggol sa kanya. Minsan niya nang napatunayan ang pagtulong ng pare sa kanya. Nang dakpin ng kanyang ingkong upang palitawin ang kanyang ama, si Pare Camorra ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Yun man, hindi nasiyahan ang pasasalamat ng pare at sa halip ay humingi pa ito ng ibang kapalit. Ito ang dahilan kung bakit umiwas na si Huli sa pare. Ang dalagang iyon ang naging dahilan ng pagkabugbog ni Pare Camorra ng mga binatang nangharana sa kanya ng gabi-iyon. Kung sino man ang mga mapanghinala ng hindi maganda sa dalaga ay nagpaparanggit dito. Dahil sa sagot ng Hermana Bali na napupunta sa impyerno ang mga tao, nagpapatiwakal ay hindi ko tinuloy ang pagkitil sa sarili kong buhay. Ngunit ilang araw at gabi na rin akong nangangamba at umaasa sa himala. Nabalitaan kong lahat ng bilanggo ay nakalaya, tanging si Basilio lamang ang hindi. At ipapatapon pa raw siya sa Carolinas. Hindi ako pumupunta sa imbento dahil ayoko na. Pero ngayon, para kay Basilio, gagawin ko. Paulita, nabalitaan mo na ba ang kumakalat na kuro-kuro? Si Isagani ang kasabot ng mag-aaral na naghimagsikan. Dinampot siya kanina ng mga Guardia Civil. Tia, totoo po bang balita kay Isagani? Anong ibig mong sabihin, Iha? Nakasali si Isagani sa himagsikang nangyari. Ah, oo, Iha. Kaawa-awang bata. Kung gayon, hindi tunay ang pagmamahal niya sa akin. Mas mabuti na lamang na magpakasalaw kay Juanito. Talaga, Iha? Kung gayon, ay ipapatawag ko na ang kanilang angkan upang planuhin ang kasal. Paulita, lubos akong natutuwa nang malaman kong ikaw ay magpapakasal sa akin. Napakaswerte ko naman. Ano yan? Wala naman. Sige na, magsusukat pa ako ng damit. Paalam. Sige. Dito ka nga. Ngunit iba naman ang laman ng puso't isip mo. Basilio, ano't naparito ka? Napag-isipan ko na ng mabuti ang alok. Sasama ako sa iyo sa pag-aalsa sa labas ng mga Espanyol. Sa loob natin pag-usapan. Huwag kang matakot. Ang mga laman niyon ay mga luwang na tipon, mga damdaming kinikis ng mga pangapi at dakilang katuwiran ng mga mahina. Lakas laban sa lakas. Ang lahat ay nakaplano na. Ano pa ba ang may tutulong ko? Huwag kang mag-alala. Ikaw ang mamamahala sa mga taong tatangging sumama. Mahal kita, aking Krisostomo.
Maria. Sagani, umalis ka na rito. Ikaw ay tinutulong sa larin. Ako si Ibarra, ang taong inakyat sinira ng mga Espanyol. Pinatay ang aking pamilya at kinahas ng aking sinisinta, kaya't walang sino man makakapantay sa aking puot na nandarama. Pero tama ka, Padre. Marahil kailangan ko ng pahinga at magpatawad sa pagkatapos na ang aking paghirap na nadanas. Ngunit tandaan mo, hindi ako si Simon, kundi si Crisostomo Ibarra.